Lalako po tayo, yung last portion ng ating candidates forum. Ano po ito? Ulit po lang, dapat po mag-aimig guys sapagkat ito na po ang napakalagang bahagi na kanila nagsasabihin sa atin sa gabi ito. Una po, we would give each and every one of them 5 minutes. At doon po sa loob ng 5 minuto, kanila po isasama doon ang una po. Ito yung napagkasunduan po namin that there are some negative propaganda that's going on around against them. They would be given a chance na clarify ang mga issue po ito. Kung ano po yun, bahala po sila. Kung alam po lang lahat, sigurado alam din po nila. So we give them the opportunity to clear up these issues na umiikot dito po sa kanila. Now, kasama din po nun sa 5 minutes is itakas din po natin the general platform of government that we have. Kakain na po yung mga sectoral question in areas of concern na nasagot na po natin. Kung mayroon pa po tayong nais dagdag, or we want to clarify also things doon sa bagay na yung sectoral concern, we can do so. Then of course, after that, we now make the final statement. Ang pinagpapagod na question, bakit ako ang kailangan ninyong toto upang maging punong lungsod ng lungsod ng Antipolo. So malinaw po yun. Within 5 minutes, clarification of issues, clarification and additional probably platform of government, and of course the parting words. Parting words for that. Okay, Brother Roger, itinan po natin yung objective ng PPCRD at ng PPC. Kung bakit po kinundak itong forum na ito. Nasabi ko po kanina, sabi namin, kung hindi pa po kayo nakakapamili, ngayon ang pagkakataon na kayo ay magdidesisyon at yan ay base sa ating mga narinig at marinig pa. Binabanggit ko po ito dahil ngayon po ay nasa huling segue na tayo ng ating programa, kaya pakiusap pa rin po, pakinggan natin ang buo ang plataforma ng bawat isang kandidato para sa mayor position. Pwede po kaya para kaliwanag. 5 minutes po. Hindi ko rin po yung pinapangako sa inyo, pero yun po ay gagawin ko. Unang-una po ako po ang magiging mayor ng Antipolo. Ang focus po, ang attention po ng aking panunungkulan, ay nakatuon lamang po sa, yun na nga po, dapat po ang mga tao maraming pagkain. Mababa po ang mga bibili, lalo na po yung mga pang-araw-araw. Pangalawa po, sana po ang silang kabuhasan. Sinabi ko na po kanina kaya hindi na lang, doon kilala. Meron po tayong mga livelihood project, livelihood program. Apply po namin yan sa mga business area. Pangalawa po yung mga trabaho. Kailangan po, magkaroon ng maraming trabaho ang lungsod ng Antipolo para yung mga mamamayan dito ay gusto maglibas ng mga sugat. Ay meron sila pagiging trabaho, gusto sila mamimili. Kung meron pa po mga trabaho ito, lalo na po yung mga malaking project, dapat po ang 80% ng mga gawa galing sa taga-Antipolo. Taga-Antipolo po, hindi po taga-paglugar. Kasi yung 20% po, yung 20% po mga gawa, sila po yung tumanin o yung magpapagawa. Ito, sila po yung infrastruktura. Sinasabi ko ng infrastruktura, huwag na po, kalsada, yung mga hospital building, school building, saka mga tulay. Huwag na po natin dito yung mga kondo sa hindi na matataas. Kasi po pagka dumidun na lang ang intensity, baka dumawag yung pababa. Kasi po natutulog tayo eh. Pagkalawa po, ang susunod po sa peace and security, piling na order, dapat po, tahimik po ang kapaligiran. Tahimik ang maninira. Yung mga negosyante at saka mga turista, local na turista o international na turista, dapat po sila ay set-and-view. Sabi po nga po ni Congressman ako, ay protektado. Sabi ko po rin na, napag-bulihan sila rito, kita na po ng Antipolo yun. Tungkol po sa kalunsugan po, kailangan po, meron po
Sinabi na po ni Gobernador, pag ako po naging mayor, ako na po tuloy doon. Ako na po yung wala. Kasi ba, ano yung sila? Sumunod po, dapat po yung mga gamot, ay luro, kasi ang mababa ang presyo. At epektibo. Epektibo ang mag-isa. Hindi po lang yung illegal basta. Ang saka po, kailangan po natin yung mga magaling na magagawang mga nas at doktor. Kala po, yung ibang mga nas, nasa-abroad po. Kasi po, OFW nga po ako. Apply po nila rin doon, magaling po doon. Domestic helper. Talaga na po ang pag-ibig para sila po sila, maayos po talaga nila ito. Yung asistento. Pero pag hinamalas po sila at masulit yung amo nila, minsan po pag minalayan ito, nakabaksa. Dapat po ako nakabaksa pa sa lubo. Pero sila po nakabak. Hindi po nakakaalala kay Bawang Deklasyon. Di ba po pag Bawang Deklasyon electric helper sa mga anak yun, o sino po. At pag po ito nakabaksa na. Yung mga doktor po natin na magagaling. Nasa abroad na rin po. Ang dating po doon, tatlo sila, saka caregiver. So ito kasi naman po, kung ang problema po crowded po sa mga estudyante o sa dami ng mga estudyante. Kaya po, pinasaya yung RSP dahil po sa overpopulated o crowded po yung isang kwarto. Minsan po, sa isang kwarto, tatlong shift po tatlong shift po yung sila, bakit tapos na mga classroom? Hindi ba? At sa aking pong panamakulan, ay pagpapatuloy po natin yung sinimulan natin na 9-point agenda ng relocation program. Yan po ang ginagawa natin pamanalutot. Alam naman natin po yan. Letter N, Stand for Infrastructure, Provision, Health and Basic Social Services. Kasama po dyan ang pagpapatayo ng Antipolo City Hospital dyan po sa site ng Palengke. Infrastructure and Physical Development. Pagawa yung bayan po yan. Yan pagpapatuloy po natin sa marami dapat pagwatan ito ng Antipolo. Livelihood and acquisition. Tulungan lalo yung mga mahihirap na may problema sa palupa. At alam po ninyo, sa aking pamumuno, tayo po maraming naayos sa palupa. May problema palupa sa mga informal settler sa Luzon at Antipolo. Letter O, Organ and Public Safety. Improve pa natin ang official order sapagkat yan ang kailangan ng ating mga negosyo. Mga negosyante pumasok dito at makapag-negosyo na maayos. Sa totoo lang po, very peaceful ang Luzon ng Antipolo. Wala tayong nababalitaan, masyadong masama, nakawakit ko sa ating tahiligan at negosyo sa Luzon ng Antipolo. Letter C, Culture and Tourism. Palakasin ang turismo sa Luzon ng Antipolo sapagkat siya po magdadala ng pag-ulan, magbibigay ng trabaho sa ating mga bayan at magbibigay ng buwis para sa ating mamayan at sa lahat. Maraming magdala para sa ating mahal na Pire ng Antipolo. Letter A, Agricultural Development Program. Papalakasin pa natin ang sektor na magsaka. Sapagkat bilang anak na magsaka, kailangan tulungan natin i-flip ang buhay ng lahat ng magsaka sa Luzon ng Antipolo. Letter R, Resource Generation Unification. Pagpasok lahat ng mga programa dito sa Luzon ng Antipolo. Kaya po akong kaunaan ng mayor, nagawa po ng Public-Private Partnership Project. Sa Victory Partnership, that's the first Public-Private Partnership Project. Marami na pong panira ang ginagawa sa akin dyan. Lugi lang po ang gobyerno. Pero wala naman po kinasas ng gobyerno dyan. Alam naman natin, kung kikita ang gobyerno dyan, kahit million a year, yan po ay nakita lang po yun sa business tax. Employment sa mga mamayan, pang-increase sa ating mga isitiba ito. At ano po ninyo, sabi lugi, hindi po lugi yan. Sapagkat after 7 years, from the time of the contract to 2011, mag-uusap muli ang investor at city government para doon sa amendment as far as the profit sharing is concerned. Meron po supplemental agreement yan. At alam po ninyo, maraming paninira. Ang sinasabi, yung business nyo, may ari ng Starbucks at Sabri. Imposible mo yun. Sapagkat ang Starbucks at Sabri ay wala pong franchisee. Ang Panginoon po yan.
sa palalang politika, pumapasok mga ganitong disinformation campaign na hindi naman kayang gawin ni Mayor Llorente. Letter E, education and sport. Pagpapatayo ng maraming paaralan, vocational school, titigalan sa Luzon at Antipolo, at mag-hire ng maraming teachers. At higit sa lahat, kailangan mabawasan ang ratio ng estudyante dahil ngayon po ay 1:50. Kailangan mabawasan niya para pasok ng mga bata maghapon katulad ng panahon namin ng libre, maghapon ng pasok kahit public school. Letter S, sanitation and environment. Katulad ng binanggit ko kanina, kailangan pangalagaan ang kapaligiran. Kailangan magtulong-tulong po tayo, disiplina sa bawat isa, para lahat ng ating mga paligid ay malinis, maayos, para sa ating susunod na lahat. At alam po ninyo, kaya po may tumatakbo bilang mayor, kapagkat ako ay naniniwala na ang nagpaulat ng Antipolo ay tayo mga tunay na naninirahan dito. Ang puso ay nilang bago sa susunod na dalawang muno sa atin, kailangan tunay na naninirahan at namumuhay sa Luzon at Antipolo. Kapag ilalaban ako ang pagpasok ng political dynasty sa Luzon at Antipolo. Kapag kung dito makabubuti yan, sapagkat lahat ng bayan Pilipinas at buong Pilipinas na may political dynasty, hindi po na dyan. Dapat ang nangyayari dyan sa Antipolo, hinigalo lamang sa isang asa. Ganyan ang magpapalitan, ama, ina, anak, walang mangyayari. Ang Pilipinas, dapat po, huwag natin ibebenta ang ating karapatan sa dahil pinangalan. Ang ating boto ay pagkakasagrado. Kailangan nakapagpapantay ang mayaman at mahirap. Kaya dapat ating ibentayan. At kailangan tayo ay subak. Manalangin tayo na ang darating na halaga ay malinis, mapayapa at tayo para sa pagkira ng mamamayan ng Luzon at Antipolo. Ngayon po, Ang bilis naman magsalita ng isa. 5 minutes. okay. Ngayon po ang Governor Vivian Henares. Maraming salamat po sa inyong na pagkakataon na makapagsalita po sa harapan ng ating mga kamuhayan ang kapwa Antipolo. Nabanggit po na may mga ama, may ina, may anak. At pag yun ang nangyayari, hindi daw po umuulan. Sa aking pagkakaalam, ang lungsod ng Makati ang isang pinakamaulan sa buong bansang Pilipinas. At alam ko, meron din po anak, meron din po ama, at meron din po anak ulo. Ang ngayon ay ang nabanggit po na kanina, tinanong tayo, paano tayo maging maulan? Ang sagot po, papasukin ang mga negosyante. Kanina, ngayon lamang, nabanggit, tayo lang daw po, mga Antipoleño, ang nararapat ng paulat. Akala ko kanina, dapat papasukin. Papasukin. Kanina rin po, may katanungan ibinato po sa ating mga kasama, sa ating dalawang vice mayor na kumakandidato. Ang tanong po, dapat ba isa privado ang mga ospital dito sa lungsod ng Antipolo? Paano po natin isa sa privado kung wala po tayong ospital? Wala po tayong isa sa privado. Siguro po, unahin natin ang pagtatayo ng pampublikong ospital at saka natin pag-usapan ang pagkasapribado o hindi. Hindi lamang isang ospital. Sa laki ng lungsod ng Antipolo, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, hindi lamang tatlo, kundi 4 na ospital sa lungsod ng Antipolo. Nabanggit din po kanina na nararapat magkaroon ng ospital sa Sitio Cabading. Ngunit, ang nabanggit din po ay hindi pa daw po napapanahon. Ang tanong ko po, kung hindi po napapanahon, bakit po natin binitayuhan ang ating pangako noong 2008 na ito'y itinatayo na? Kung hindi po napapanahon, dapat wag natin paasahin ang taong bayan. At kung po ang ating plataforma,
tumitindig ang ating plataforma sa iisang bagay. At yan ay ang good governance, ang maayos na pangangasiwa ng ama ng bayan. Ang good governance ay nakaangkla sa dalawang mahalagang bagay. Accountability, transparency. Tulad ng ating binanggit kanina at inihambing, ang lungsod ng Antipolo ay may 1,600 milyong pisong pondo. Ang lalaki ng Rizal, may 1,900 milyong pisong pondo sa isang taon. Ngunit, sa 1,900 milyon, inaalagaan namin ang 14 na bayan kasama ang lungsod ng Antipolo. Pinapatakbo namin ang 7 ospital na pampubliko sa buong lalawigan, 2 pamantasan at 10 campuses ng University of Rizal City, kasama ang lungsod ng Antipolo, Barangay San Roque. Diyan po nakatindig, nakatayo at nakabaon ang ating plataforma. At tinitiyak ko po sa inyo na lahat ng ginawa ng PPCRB ngayong gabi ay mapapaliwala kung lahat kami dito sa inyong harapan ay walang salita. Tinitiyak ko po sa inyo na hindi po tayo katulad ng iba na mamamago at hindi tuluparin. Mga kababayan, 2-3 oras po tayo dito. Sa Mayo 13, haharap po kami sa taong bayan at taong bayan ng hahapon. Matapos sa Mayo 13 at matapos natin ang buhay sa mundong ito, hindi na po taong bayan ang hahapon sa atin, kundi ang Panginoon. Sa ating Panginoon, maghahanap tayo sa ating Panginoon na alam natin, hindi tayo ng agabyado, ng api, ng hira, na sinungaling.